Ilang beses na nakapatina si NPA Caldero, Boy Contempt, Paduano, sinipa yan ng NPA. Ang unang Sparrow operation yan, daming NPA yan, si Carpali, luwalhati ang koda niya. Ang pangalan niyan si Stephen Paduano. Nag-RPA-ABB yan, sinipa yan ng NPA dahil naging bodyguard ng Asindero sa Negros. Ang unang Sparrow operation niya, ako na magbubulgar sa inyo. Yan ay sinabi mismo sa akin ng mga kasama niya na naging kasama ko sa NPA. I think that was early 1980s. Bibirahin nila ang pulis sa paglaong sports complex sa Bacolod. Siya ang main hitman ng NPA, nung NPA pa siya. Nang bumunot siya ng baril at tutukan ng pulis, lumingon ng pulis at bumunot ng baril, nabitawan niyang 45 niya sa panginginig. Nervyoso kung wala ang backup niya na NPA unit na bumira sa pulis at pumatay. Patay na yan si Boy Contempt. 1989 pa ako na-recruit ng CPP, NPA, NDF sa Universidad sa Iloilo bilang student leader at campus writer. And for the last 21 years, ang buhay ko ay rebelde laban sa gobyerno. Naging bahagi po ako ng National Operations Command ng NPA mula 2003 hanggang 2011. Pero mula 1989 hanggang 2011, ako po ay bahagi ng buong movement ng CPP, NPA, NDF. Kaya kilala ko ang mga kasama ko. Isa dyan ay ang convicted criminal na si Franz Castro. Ang kanyang underground group ay ang National Teachers Bureau ng CPP, NPA, NDF na ang gawain ay mag-infiltrate sa public school sector teachers and employees. Si Franz Castro, hindi lang ang convicted criminal sa child abuse, siya mismo ay aktibong tagapag-alaga at tagapagtanggol ng terorismo ng New People's Army. At yan po ay walang pakundangan at pag-aalangan. Dinideklara ni Ka-Eric na ang tatlong party list na kinakandili at iniheli-heli at pinupunduan ni Martin Romualdez ay mga komunistang terorista na nag-infiltrate sa gobyerno natin. Tatahimik ba ang Armed Forces of the Philippines nito? I already executed a judicial affidavit several times declaring kung sino si Franz Castro, sino itong mga party list na ito, at hawak po ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa time ni former President Rodrigo Duterte. Bakit tahimik ang Armed Forces of the Philippines? Bakit tahimik ang National Intelligence Coordinating Agency or NICA? Bakit tahimik ang Philippine National Police? Bakit ayaw nilang ideklara na ang sinasabi ni Ka-Eric at ng libo-libo pang mga kadre at rebelde ay totoo na ang CPP, NPA, NDF ay nag-i-infiltrate sa ating gobyerno? Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Gusto ba ninyo na ang mga mamamatay tao, nang-aambush ng pulis at sundalo, nanununog ng mga heavy equipment, namumutong sa Globe, sa Smart, sa mga negosyante politiko, mga extorsionista, terorista, nagre-recruit ng kabataan para gawing NPA, ay maging kasama sa gobyerno ni Marcos at Romualdez? Gusto niyo yon? Hindi! Makinig kayo, Armed Forces of the Philippines. Makinig kayo, Philippine National Police. Ano ulit? Gusto ba natin na ang CPP, NPA, NDF na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para atakihin at gawing attack dogs ni Martin Romualdez at ni Marcos laban sa ating mga leaders sa gobyerno like the Vice President Sara Duterte? Papayagan natin na sila ang mga yagpag? That is the reason why we are here at EDSA. Sa mga police, sa mga military, ina-ambush po nila. Tanungin nyo, habang nanonood kayo ngayon dito, ipatawag nila ako doon. At huwag nila akong basta ikulong at sasabihin ko harap-harapan kung ano ang trabaho ni Franz Castro, ni Raul Manuel, at ni Arlene Brosa sa loob ng CPP, NPA, NDF. Basta huwag magtapang-tapangan si Congressman Ako at huwag niyang busalan ang katotohanan. Ilang beses na nakapatina si NPA Caldero, Boy Contempt, Paduano, sinipa yan ng NPA. Ang unang Sparrow operation yan, daming NPA yan, si Carpali, luwalhati ang koda niya. Ang pangalan niyan si Stephen Paduano. Nag-RPA-ABB ang sinipa yan ng NPA ay naging bodyguard ng Asindero sa Negros. Ang unang Sparrow operation niya, ako na magbubulgar sa inyo.
Yan ay sinabi mismo sa akin ng mga kasama niya na naging kasama ko sa NPA. I think that was early 1980s. Bibirahin nila ang pulis sa Paglaong Sports Complex sa Bacolod. Siya ang main hitman ng NPA, ng NPA pa siya. Nang bumunot siya ng baril at tutukan ng pulis, lumingon ng pulis at bumunot ng baril. Nabitawan niyang 45 niya sa panginginig. Nervyoso kung wala ang backup niya na NPA unit na bumira sa pulis at pumatay. Patay na yan si Boy Conte. Kaya huwag kang matapang-tapangan, kilala ka namin. Bodyguard yan dati ni Danding Coangco sa Negros. Sila Danding Coangco ang nagbuo ng Abang Lingkod party list na yan. I should know a lot about them. Kaya ito ngayon, sino ang nag-ari-arian? Itong mga pulok na elemento ng lipunan. Ano ang masasabi dito ng Armed Forces of the Philippines? Hindi humingi ng tawad ang bugot na yan na si Patuano. Hindi yan humingi ng tawad sa mga pinatay nilang pulis at sundalo. They never attacked or fought the NPA. Sino ang kanilang kinakalaban? Kasama ang mga komunistang terorista ng barkada na nila. Ang mga nagtatanggol ng ating demokrasya at kapayapaan, ang nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Sila Inday Sara Duterte, sila Digong ang kanilang inaatake, sila Pastor Kibuloy, kami sa SMNI, ako. Alam niyo ba na ako nagsasalita ko dito ay pwede akong patayin nila. Samantalang ang criminal convicted na si Franz Castro at communist infiltrator sa Kongreso may bodyguard na isang squad ng pulis. My goodness! Totoo ba ito, General Marbel? Tanungin nyo, si Ka Eric kung may bodyguard. Kung wala nang lumantad ako, wala akong bodyguard. Anytime ako po ay pwedeng birahin at patayin ng mga dati kong kasamang CPP, NPA, NDF. Pero bakit ako naninindigan at naglalantad at naghahayag ng mga ganito? Dahil dapat kailangan malaman ito ng mamamayan. Kayo, walang ibang papatay sa akin, pangunahin ang CPP, NPA, NDF. Pero ako ba ay pinoprotektahan ng gobyernong aking ipinagtatanggol laban sa mga komunistang terorista? Hindi! Ako po ay walang bodyguard. Ako po ay naglalakad, nagda-tricycle, nag-MRT. Kaya pawis na to kasi malayo pala ang Ortigas Station ng MRT papunta rito. So hindi totoo na ang pagbabalik namin pagkatapos ni Digong ay naging maayos. Hindi! Kapag nagsalita ka ngayon, tatanggalan ka ng support allowances, bubusalan ka, at itatrato kang kalaban ng administrasyon at kang karamihan sa kanila, mga dati pa namin kasama na nagbuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nasaan ang inyong paninindigan? Kami na ngayon ang kalaban. Samantalang ang kalaban na aming nilalabanan na totoong kalaban ng mamamayan at ng gobyerno ay ngayon namamayagpag at walang nakikita na narinig na pagtindig o pagpuna o pagsita sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na namamayagpag sa loob ng gobyerno ang mga komunistang teroristang ito. Bakit? Si Sara Duterte ba ang problema natin? Si Rodrigo Duterte ba ang problema natin? Ang problema natin, bulok at walang kakayanan ang pamumuno ni Marcos. Yan ang totoo kung bakit tayo nagka-leksi-leksi.